Ang pag-aaral natin ngayon, isang tagpo sa kasaysayan ng Israel sa Lumang Tipan. Ang pananampalataya ni Rahab. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin ay mula sa Josue chapter 2. Mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia, ilang Revised Tagalog Popular Version, ang mababasa din po ninyo, at sa English ay New King James Version. Sa Josue chapter 2, Rahab hides the spies. Dito madalas kilala ang kwentong ito. Sa loob po ng 40 years sa loob ng 40 taon sa disyerto mula sa Egypt, sa mahabang panahon ng journey, sa mahabang panahon ng pagsubok at disiplina ng Diyos sa Israel, malapit na silang makapasok sa lupang pangako. Sa panahon pong ito, pumanaw na si Moises. Ang kanilang leader na ay si Josue na. Bago pa sila tuluyang makapasok sa lupang pangako, merong isang malaking hadlang, ang lungsod ng Jericho. May mataas na pader, may matibay na depensa. Konting-konti na lang, sa hinabahaba ng paglalakbay ng mga Israelita, malapit na sila sa promised land. Pero, dadaan muna sila sa lungsod ng Jericho. Ang pwesto nila, kung iisipin natin yung location nila ng panahon na yan, nasa kabilang pangpang ng ilog ng Jordan, yung mga Israelita. Nagkampo muna sila sa Shittim at bago sila tumawid ng ilog, nagsugo ng 2 espiya si Josue para manmanan itong Jericho. Yung 2 espiya naman, pagpasok ng lungsod, tumuloy sa bahay ng isang babae, si Rahab. Sino si Rahab? Si Rahab nakatira sa lungsod ng Jericho. So, taga Jericho siya. Hindi siya Israelita. So, sa mata ng Israel, bahagi siya ng kaaway, itong si Rahab. Sa mata ng kanyang lipunan sa loob ng Jericho, si Rahab walang credibility. Isa siyang upahang babae. Isa siyang nagbebenta ng panandaliang aliw. So, Gentile, tapos sa mata ng lipunan, makasalanan. Yan si Rahab. Pero sa mata ng Diyos, si Rahab magiging halimbawa ng pananampalataya. Sa daloy ng kasaysayan, naging bahagi siya ng lahi ng ating Panginoong Hesus, lahi ng Mesiyas na mababasa natin sa Mateo chapter 1. Pero dito po sa Josue chapter 2, ang kwento ng mabalitaan ng hari ng Jericho, yung tungkol sa 2 espiya na pumasok ng lungsod at tumuloy sa bahay ni Rahab, sinabihan si Rahab ng mga isinugo ng hari ng Jericho. Ganito yung nakatala sa verse 3 ng Josue chapter 2. Ilabas mo ang mga lalaking dumating sa iyo. Yung mga sinugo ng hari, kinakausap si Rahab. At pumasok sa iyong bahay. Sila'y naparito upang siyasatin ang buong lupain. Ang sagot ni Rahab sa kasunod na talata, mayroon nga pong mga lalaking nakatuloy sa amin. Ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasaran na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin ninyo, agad ay aabutan pa ninyo. So dito po, iniligtas ni Rahab yung mga espiya. Iniligtas kasi kapag nahuli itong mga espiya, ikukulong itong mga ito or worst, ipapapatay sila ng hari ng Jericho. Kinagabihan sa kwentong ito, bago matulog yung mga espiya, kinausap sila ni Rahab. Sa tagpong yon, ipinahayag ni Rahab yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Basahin po natin yung verse 9 hanggang verse 11 ng Josue chapter 2. At sinabi niya sa mga lalaki, so nagsasalita si Rahab dito, kausap niya yung mga espiya, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain, yung Jericho. At ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. So dito, isang hintil nagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sinasabi niya na lahat sila sa Jericho natatakot sa Israel dahil sa kanilang Diyos. So si Rahab po naniniwala sa Diyos dahil sa mismong ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Israel. Na sa mga ginawa ng Diyos,
Nabalitaan nilang lahat yon. Sabi po sa kasunod na verse 10, sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto. Matagal ng panahon itong nangyari. Humigit kumulang 40 years na nung nahati o natuyo yung Red Sea at nakatawid yung mga Israelita. Pero alam ni Rahab, nabalitaan niya yung pangyayaring yon. At ang sabi pa niya, at kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreo na nasa kabila ng Hordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. Nabalitaan nilang lahat yung mga pangyayaring ito. Ano yung epekto sa buong Jericho nung marinig nila yung balitang ito tungkol sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Israel? Verse 11, nung mabalitaan namin yun, nanlumo ang aming puso. Ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. So lahat sila sa Jericho, nanlumo, natakot, nanlumo yung kanilang puso. Bakit daw po? Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Again, nagpahayag ng faith, ng pananampalataya si Rahab. Then pagkatapos nito, humiling siya na iligtas siya at ang kanyang pamilya kapag sinalakay na ng Israel yung lungsod ng Jericho. Tumugon naman yung mga espiya dahil nagmagandang loob si Rahab and nag-iwan ng instruction na yung mga espiya, sabi kay Rahab, magtali kayo ng pulang panali sa bintana at tipunin niya yung kanyang pamilya sa loob ng bahay. Nung bumagsak na nga yung Jericho, si Rahab, pati na yung kanyang sambahayan, naligtas. Pero sayang no, kasi para sa mga taga Jericho, yung nabalitaan, yung narinig ni Rahab, narinig din nila. Marami yung nakarinig ng balita. Sayang kasi kakaunti yung naniwala. Natakot naman silang lahat. Nanlumo sila, ayon sa description ng talata. Pero hindi sila lubos na sumampalataya sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa. Pero si Rahab, siya ay sumampalataya. Kaya naligtas siya. Naligtas si Rahab. Ngayon, yung kaligtasan ni Rahab, hindi dahil siya ay mabuting tao o kaya karapat dapat siya sa kaligtasan, kundi kaligtasan, yung dahilan ng kanyang kaligtasan dahil siya ay naniwala sa tunay na Diyos. Ayon sa Hebreo chapter 11 verse 31, sa pananampalataya si Rahab na nagbibili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. By faith, Rahab did not perish. Hindi napahamak with those who did not believe. At tayo naman sa James chapter 2 verse 25, yung pananampalataya ni Rahab, buhay at may gawa. Maraming mga taga Jericho nakarinig ng kapangyarihan ng Diyos, ng gawa ng Diyos. Lahat sila natakot. Pero iisa or iilan lamang yung naniniwala or naniwala sa Diyos. Pagtuturo sa atin na may pagkakaiba po yung natatakot lamang sa Diyos at sa nananampalataya talaga sa Diyos. Yung kwento ni Rahab sa Hosea chapter 2, kwento po ng pananampalatayang handang harapin ang kahinatnan. Pananampalatayang may pagbabago ng katapatan at pananampalatayang umaabot sa buong sambahayan. Kung susuriin din po natin yung ating mga sarili at sa pagsusuri natin kung magiging tapat naman tayo, marami sa atin nais magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kaya lang po, marami rin naman sa atin ayaw na kapag may kaakibat na sakripisyo ang pananampalataya. Na para bang gusto natin yung kaligtasan, yes, gusto natin yon. Gusto natin na tinatawag tayong mga Kristiyano. Pero, ayaw nating magpalit ng panig. O ayaw nating baguhin kung sino yung sumasakop sa atin. Ni ayaw nating magsakripisyo. Gusto natin yung tayo ay sa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin. Yes, gusto natin yon. Pero ayaw nating manindigan ng matatag at matibay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos.
Ngayon po, abang pinag-aaralan natin yung mga piling talata sa Josue chapter 2, isa-isip po natin yung mga katanungang ito para sa ating sarili. Handa ba tayong manampalataya kahit may kaakibat na pagtitiis? Handa ba tayong magpalit ng panig? Handa ba tayong magpalit ng allegiance? At handa ba tayong dalhin yung ating mga kamag-anak, yung ating pamilya sa pananampalatayang nagbubunga ng kaligtasan? Handa ba tayo? Katulad ng pananampalataya ni Rahab. Hindi lamang basta paniniwala sa Panginoong Diyos. Hindi lamang basta narinig niya ang tungkol sa Diyos, kundi ang pananampalataya ni Rahab, isang desisyon na may kasamang sakripisyo, may kasamang katapangan, at may impluensya sa sambahayan niya. Ang unang punto po sa ating aralin ngayon, ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na halaga. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kaligtasan po, libreng kaloob ng Diyos. Pero yung pananampalataya, may kalakip na pagtitiis. O, faith in God is costly. May sakripisyong kaakibat ang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya po, minsan may kaakibat na panganib sa ating buhay. Balikan natin yung sitwasyon ni Rahab. Diba, may dalawang espiya na pumasok ng Jericho para magmanman dahil sasakupin nila yung Jericho. Yung mga espiya na yun tumuloy sa bahay ni Rahab. Hindi para magbisita, kundi yun nga, isang misyon ng military intelligence operation, yung ginawa ng mga espiya. Pag-aaralan nila yung Jericho. Pagkatapos nilang manmanan, lulusubin nila, pababagsakin nila. At nakarating nga yun sa hari ng Jericho, yung balita tungkol sa mga espiya. Sinabi kay Rahab, basahin ulit natin ito, ilabas mo ang mga lalaking dumating sa iyo at pumasok sa iyong bahay. So ito, utos ito, galing mismo sa hari ng Jericho. Hindi lang suggestion, hindi lang ito pakiusap na pakikipag-usap. Utos ito ng pinakamataas na otoridad sa loob ng Jericho. Ang utos, bring out the men. Ilabas mo yung mga lalaking dumating sa iyo. Ano yung ginawa ni Rahab? Sa utos na ito ng pinakamataas na otoridad sa loob ng Jericho. Under siya ng pamamahala ng hari ng Jericho, si Rahab. Pero sinuway niya ang utos ng hari. Sa Josue chapter 2 verse 6, sabi po, at ikinubli sila. And hidden them, yung mga espiya na hinahanap. Itinago niya sa bubungan. Hindi niya isinuko, hindi niya inilabas. Ang totoo, pwede pa nga si Rahab magwalang bahala. Pwede siyang hindi makialam. Pero kumilos si Rahab at ang pagkilos niya against sa order ng hari ng Jericho. Sabi kasi ilabas pero ikinubli niya. Ano ang maaaring resulta ng pagkilos na ito ni Rahab? Nung panahong ito, kung sakaling hinalughog yung buong bahay ni Rahab at nakita na itinatago pala niya sa bubungan yung mga espiya, na ikinubli pala niya sa bubungan yung mga espiya, ano yung pwede mangyari kay Rahab? Maaring mawalan siya ng kanyang kabuhayan, posibleng maparusahan, posibleng makulong siya, o kaya mapatay at mapahamak yung kanyang pamilya. Treason yung kaso ni Rahab. Nag-traitor siya, sumuway siya sa utos ng hari. Imagine po ninyo yung pressure na nararamdaman dito ni Rahab. Sumuway, nag-traitor siya sa hari ng Jericho. Yung loyalty niya, wala na sa Jericho. Wala na sa hari ng Jericho. Nasa Diyos na ng Israel. Pero wala pang visible proof si Rahab na nakikita ng tagumpay sa digmaan ng Israel tsaka ng Jericho. Or kung meron man siya nabalitaan sa mga nakaraan, nabalitaan niya pa lang. Dito hindi pa bumabagsak yung Jericho, pero si Rahab lumipat na ng loyalty. Naniwala na si Rahab tungkol sa mga narinig niya sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Israel. Kaya nga po, ayon sa Hebreo chapter 11 verse 31, sa pananampalataya, si Rahab na nagbibili ng aliw ay hindi na pahamak na kasama ng mga sumuway, sapagkat payapa niyang tinanggap ng mga espiya. So hindi sinabi ditong sa tapang ni Rahab
o kaya sa kabaitan o sa kabutihan ni Rahab, siya ay hindi napahamak. Diba? Ang sinasabi dito, by faith, sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ni Rahab, may kahinatnan. May sakripisyo siyang isinakripisyo. Kasi kung nababasa po ng mga taga-Jericho yung tala na ito ng kasaysayan, sa paningin ng mga kababayan niya sa Jericho, taksil talaga siya, traitor si Rahab. Kaya ang pananampalataya ni Rahab nagdala sa kanya sa panganib bago siya madala sa kaligtasan. Hindi dahil nagbayad siya ng presyo kaya siya po naligtas. Hindi dahil may ginawa siya na mabuti kaya siya naligtas, kundi naniwala muna siya sa Diyos ng Israel at ang kanyang pananampalataya na patunayang totoo sa pamamagitan ng kanyang ginawa o pagsunod. Muli, ang kaligtasan po kasi libreng kaloob ng Diyos. Pero yung pananampalataya na pinatutunayan ng pagsunod, yung faith po may kahinatnan, may sakripisyong kalakip ang pananampalataya. Kung ilalapat ito sa atin ngayon, hindi ibig sabihin na kapag sumampalataya tayo sa Diyos, ay lagi na lang magaan ang buhay. Ang sino man po na handang harapin yung kahihinatnan, sino man po na handang harapin yung sakripisyong kalakip ng tunay na pananampalataya, ay nagpapakita na yung kanyang faith ay talagang totoo. Yung gawa ng may tunay na pananampalataya, hindi yun yung dahilan ng yung gawa, hindi po yun yung dahilan ng kaligtasan. Kundi bunga po yung kanyang gawa ng kanyang pananampalataya. Bunga ng tunay na paniniwala. Kung yung ating faith ay buhay, meron yan talagang ebidensya. Kung yung ating faith ay totoo, tunay at buhay, magkakaroon talaga yan ng bunga. May kalakip na halaga. So yan po yung unang punto ng ating aralin. No? May kalakip na halaga ang tunay na pananampalataya. Bago tayo tumuloy sa ikalawang punto, lilinawin muna natin yung isang posibleng bumangon na tanong sa ginawa o pagkilos ni Rahab doon sa nakita nating kwento. Nakita kasi natin, nagsinungaling si Rahab. Nung tanungin siya tungkol sa mga espiya, sinabi niya, hindi niya alam kung taga saan sila. Nung tanungin siya, ang sabi niya, yung mga lalaki lumabas at hindi ko alam kung saan sila pumunta. Pero, alam ni Rahab, kilala niya. Malinaw po na hindi sinabi ni Rahab yung buong katotohanan sa mga tauhan ng hari. Ngayon, ang tanong dyan, ayos lang ba yun? Yung pagsisinungaling na ginawa ni Rahab? Pwede ba nating gayahin yung pagsisinungaling na yon? Mahalaga pong linawin natin ito ng maingat at dapat biblically correct. Sa Hebreo chapter 11 verse 31, ang nabasa natin, kinikilala ng Biblia ay ang pananampalataya ni Rahab. Sa James chapter 2 verse 25, ang binibigyang diin ng Bible ang kanyang pagtanggap at pagtulong sa mga espiya bilang patunay ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin po, ang Biblia naglalarawan ng ginawa ni Rahab, ikinikwento ng Biblia yung totoong pangyayari. Pati mga pagsisinungaling ni Rahab, binabanggit, inilalarawan ng Bible. Pero hindi ibig sabihin na tama yon o dapat nating tularan yung pagsisinungaling. Aalalahanin natin na si Rahab bago pa lang na mananampalataya. Umuusbong pa lang sa kanyang faith. Kumbaga sa atin, baby Christian pa si Rahab. At hindi rin siya lumaki sa kautusan ng Israel. Wala pa siyang direktang kaalaman tungkol sa Torah nung panahon na yan o tungkol sa salita ng Diyos na nasa Israel. Ang meron lang siya na balitaan niya yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Israel. Totoo yung kanyang faith, pero bago pa lang, hilaw pa, kumbaga. Yung kanyang pagkaunawa sa kung ano yung tama at mali sa paningin ng Diyos, umuusbong pa lang, kulang pa. Ang nabalitaan pa lang lamang niyang, nalalaman pa lamang niya tungkol sa Diyos, kaya siya nanampalataya na merong Diyos ang Israel. Yun pa lang. Yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa Israel, yun pa lang yung nabalitaan niya.
Kumbaga, yung puso niya nasa tamang lugar. Tunay talaga yung kanyang paniniwala. Pero yung isip niya, kailangan pa ng dagdag na liwanag o dagdag na karunungan dahil hindi niya pa alam yung lahat ng panuntunan ng Diyos. Ngayon, ang mahalaga makita natin at dapat nating tularan, hindi yung pagsisinungaling, kundi yung kanyang pananampalataya na handang manindigan kahit may panganib, kahit mabigat at malakas yung pressure. Yung kanyang pananampalataya ay may matibay na paninindigan. Yun yung ating dapat na mahalagang makita. Mga kapatid, ang pananampalataya ni Rahab may sakripisyo. Pero hindi lamang tungkol sa isang mapanganib na desisyon yung faith ni Rahab. Meron pang mas malalim na nangyayari sa puso niya. Hindi lang siya kumilos, hindi lang niya itinago at iniligtas yung mga espiya. Kundi, makikita natin sa kwento, si Rahab nag-switch ng panig, nagpalit ng panig, nagbago yung kanyang katapatan. Ito yung ikalawang punto natin. May pagbabago ng panig. Yung tunay na pananampalataya, hindi lamang paniniwala sa isip, kundi may pagbabago ng katapatan. Faith requires change of allegiance. Kung sa unang punto, nakita natin na yung pananampalataya ni Rahab may kalakip na halaga dahil inilagay niya yung kanyang sarili sa panganib. Sumuway siya sa utos ng hari ng Jericho. Alang-alang sa kaligtasan ng espiya ng Israel, sinuway niya yung Jericho. Ang kanyang pagkilos na yon, maaring bunga ng isang malalim na pagbabago na nagaganap sa kanyang puso. Basahin mo muli natin yung conversation ni Rahab sa mga espiya. Ito yung reference verse natin dito sa ikalawang punto. May pagbabago ng panganib. Sa Joshua chapter 2 verse 11. Nang mabalitaan namin niyon, si Rahab yung nagsasalita dito, ay nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay siyang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. So, ipinapahayag dito ni Rahab na, for the Lord, your God, He is God. Remember, isa siyang hintil, isa siyang babaeng makasalanan. Wala pa siyang direktang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos na nasa Israel, sa Torah, nung panahon na yan. Ngayon, sa bubungan ng kanyang bahay, nagpapahayag si Rahab ng kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel. Now, yung pahayag na ito, nangangahulugan na siya ay lumipat na ng panig. Nagbago na yung kanyang katapatan. Hindi na sa bayan ng Jericho. Hindi na sa hari ng Jericho. Hindi na sa bayan o lipunan na kinabibilangan niya. Hindi na sa mga Diyos-Diyosan sa Jericho. I-atras po natin ng konti yung ating pagbasa ng mga talata. Sa verse 9, ganito yung sinasabi ni Rahab sa mga espiya. Verse 9 ng Joshua chapter 2. At sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. So tawag niya, Panginoon na. Nalalaman niya. Sabi ni Rahab, I know. Hindi niya sinabing, baka, o kaya feeling ko, nararamdaman ko, umaasa ko, o baka sakali. Pero ano yung sabi niya dito, may katiyakan siya. Sigurado siya sa kanyang sinasabi. Hindi pa man bumabagsak yung Jericho, hindi pa nga sila nilulusob ng Israel, pero naniniwala na si Rahab na ibinigay na ng Diyos ng Israel ang Jericho sa bayan ng Israel. Kumbaga po, sa isip at puso ni Rahab, hindi pa man sumasalakay yung mga Israel sa Jericho, tapos na yung laban. Naniniwala na siya na kahit hindi niya pa nakikita yung literal na resulta ng laban, naniniwala na siya na ibinigay na ng Panginoon ang Jericho sa Israel. At ang sabi pa niya, at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin, at ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. Nang mabalitaan namin iyon, ay nanlumo ang aming puso,
ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. Hindi lang si Rahab yung nakarinig ng balita. Hindi lang si Rahab yung nakaalam na ibinigay na ng Diyos ang Jericho sa Israel, na hinati ng Diyos ang dagat na pula, na natalo ng Israel yung mga Amoreo, kundi sinasabi dito, lahat ng tao sa Jericho nabalitaan yon. At ang reaksyon nilang lahat, sila ay natakot. Kaya lang po, hindi sila lahat lumipat ng panig. Maraming natakot sa Panginoong Diyos, pero nanatili sila sa kanilang panig. Patuloy silang namuhay ayon sa takbo ng kanilang lipunan. Nagpatuloy sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yan yung pagkakaiba ng takot at pananampalataya. Yung takot, emosyon. Yung pananampalataya, desisyon. Maraming tao ang natatakot sa Diyos. Pero hindi naman lahat sumusuko sa Diyos. Si Rahab, hindi lamang siya natakot. Siya ay nanampalataya. Sabi nga po niya, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. For the Lord your God, He is God. Ito na yung faith ngayon ni Rahab. At ang pananampalatayang ito ni Rahab nagbunsod sa kanya para kumilos na ilagay yung kanyang tiwala hindi na sa kanyang hari, hindi na sa kanyang lungsod, hindi na sa mataas na pader ng Jericho, kundi sa Diyos na ng Israel. Pagtuturo po ito sa atin ngayon na may pagkakaiba talaga yung pagkatakot lamang sa Diyos at yung nananampalataya sa Diyos. Maaring kilalanin po ng isang tao na makapangyarihan ang Diyos. Maaring manlumo yung kanyang puso. Maaring matakot siya sa kapangyarihan ng Diyos. Maaring mawala yung kanyang tapang. Pero kung walang pagbabago ng katapatan, ng allegiance, kung walang pagbabago ng panig, mapapahamak pa rin yung taong yon. Nung sabihin ni Rahab yung mga salitang ito, for the Lord your God, He is God. Tinapos na niya yung kanyang loyalty sa hari ng Jericho, pati sa mga Diyos-Diyosan sa Israel, sa Jericho. Hindi na siya kabilang sa sistema ng mamamayan sa Jericho. Hindi na siya kampi, hindi na siya panig, hindi na siya bahagi ng Jericho. Ang kanyang puso ngayon ay nasa Diyos na ng Israel. Tinalikuran niya na yung dating kinikilalang may authority sa kanyang buhay. Inilagay na niya yung kanyang tiwala sa Panginoong Diyos. Bagamat limitado yung kanyang kaalaman sa Diyos. Limitado pa, pero sapat na yung kanyang nalalaman para siya ay sumampalataya. At itinaya ni Rahab yung kanyang kinabukasan sa Diyos. Bakit po? Isipin po ninyo yung naging kalagayan ni Rahab matapos niyang tulungan yung mga espiya. Nagtaksil na siya sa Jericho. Sa kanyang puso at katapatan, hindi na siya kabilang sa panig ng lungsod. At naniniwala siya na babagsak yung Jericho sa Israel. Dapat, kasi taga doon siya, dapat kinakampihan niya yung Jericho. Kumampi siya sa kalaban. Alam na niya na wala talaga siyang masisilungan. Ang tanging pag-asa na lamang niya ay yung pangako ng dalawang espiya. So, yung kanyang future, yung kanyang kinabukasan, nakatali na sa Diyos at sa bayan ng Diyos, ang Israel. Hindi na siya sa Jericho. Ngayon po, ito yung hamon sa ating lahat. Marami sa atin gusto yung pangako ng kaligtasan ng Diyos. Marami sa atin gusto talaga yung tinatawag tayong mga Kristiyano. Gusto nating mapabilang sa bayan o iglesia ng Diyos. Gusto natin yung mapasa Diyos tayo o ang Diyos ay sumasa atin. Gusto natin yan eh. Kaya lang po, marami sa atin ayaw namang magpalit ng panig. Gusto nating sumunod sa Diyos, pero ayaw nating talikuran yung kasalanan. Gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos, pero yung loyalty natin nasa sanlibutan, nasa opinyon ng tao, nasa kayamanan ng sanlibutan, sa pera, o kaya sa sarili lang. Hindi po pwede na sabay tayo nakaupo sa dalawang upuan. Hindi pwedeng sabay na nakasakay tayo sa dalawang bangka. So, hindi maaari na sinasabi nating Panginoon natin si Jesus, pero yung sunusunod naman natin, masamang impluensya ng sanlibutan. Sabi ng Panginoong Jesus dito sa Lucas chapter 16, verse 13,
walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. No servant can serve two masters. Ang pananampalataya po, pagpapalit ng katapatan ngayon. Ang pananampalataya sa Diyos, pagbabago ng panig. Pagkakaroon ng bagong hari, pagkakaroon ng bagong paglilingkuran, at pagkakaroon ng bagong identity. Kapag sinabi mo pong ang Panginoon mo ay si Jesus, dapat wala ka na talagang ibang Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isip, kundi pagbabago ng katapatan. Katulad ni Rahab, hindi siya perpekto. Ang totoo, isa siyang makasalanan. At kung ikukumpara nga sa atin ngayon, limitado yung kanyang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Baka po mas marami ka pang alam tungkol sa Diyos. Kung ikukumpara sa si Rahab, baka mas marami ka pang natututunan o nalalaman tungkol sa Diyos. Pero yung puso ni Rahab nasa tamang lugar. Siya ay nanampalataya. At yung kanyang pananampalataya, nagbunga ng pagbabago ng katapatan. So lumipat siya ng kakampi. Lumipat siya ng allegiance. At sa Hosea chapter 2, hindi doon nagtapos yung pananampalataya ni Rahab. Hindi lamang niya iniligtas yung kanyang sarili. May isa pang mahalagang bunga ang kanyang pananampalataya. Anong bunga po yun? Yung kanyang faith umabot sa kanyang sambahayan. Ito po yung ikatlong punto ng ating aralin. May impluensya sa buong sambahayan. Yung tunay na pananampalataya. Mga kapatid, nakita natin na ang pananampalataya ni Rahab may kalakip na halaga. Inilagay niya yung kanyang sarili sa panganib eh. At nakita rin natin na may pagbabago ng panig. Iniwan niya yung kanyang katapatan sa Jericho, sa hari ng Jericho, sa kanyang dating lipunan. Lumipat siya sa panig ng Diyos ng Israel. Pero may isa pang mahalagang katangian yung kanyang pananampalataya na dapat nating tularan. Dapat nating mapagbalay-balayan. Ang pananampalataya ni Rahab, hindi natapos sa kanyang sarili lamang. Umabot sa kanyang buong sambahayan. Now, faith extends to the household. Pagkatapos ipahayag ni Rahab yung kanyang pananampalataya at pagkatapos niyang itago at iligtas yung mga espiya, siya po ay gumawa ng isang kahilingan. Basahin po natin itong Hosea chapter 2, verse 12. Kaya't ngayon, sumumpa kayo sa akin sa Panginoon. Yamang ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang. Bigyan ninyo ako ng tunay na tanda. Ano po yung hinihiling ni Rahab? Na ililigtas ninyong buhay ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat nilang ari-arian, at inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. Matapos magpahayag ng pananampalataya si Rahab, ang kasunod niyang naisip ay yung kanyang buong pamilya. Hiniling niya ang kaligtasan ng kanyang ama, ng kanyang ina, ng kanyang mga kapatid, at ng lahat sa kanila. Question. Ganyan din po ba tayo magmalasakit sa ating pamilya bilang mga mananampalataya? Ang tunay po na pananampalataya, hindi makasarili. Kapag tunay kang sumasampalataya sa Diyos, hindi mo lamang iisipin yung sarili mong kaligtasan. Magkakaroon ka din po ng pusong nagmamalasakit sa mga mahal mo sa buhay. Ano yung tugon ng dalawang espiya sa kahilingan na ito ni Rahab? Verse 14. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay sa iyo kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay. Kapag ibinigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magiging tapat sa inyo. Matapos nito, at ng mga instruction din ni Rahab para makatakas itong mga espiya, yung mga espiya nag-iwan din ng instruction na dapat gawin ni Rahab. Basahin natin itong verse 18. Kapag kami ay pumasok sa lupain, ito yung instruction ng mga espiya. Itatali mo itong panaling pula sa bintana na ginamit mo sa pagpapababa sa amin. Yung panaling pula, yun yung magiging tanda
na ang mga tao sa loob ng bahay na yan may pananampalataya sa Diyos ng Israel at ililigtas sila. Ngayon, may isa pang mahalagang detalye yung bibigyan pansin natin dito sa instruction na ito ng mga espiya. Hindi lamang pagtatali ng pulang panali. Sabi po, titipunin mo sa loob ng bahay ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong sambahayan ng iyong ama. Ibig sabihin, kailangang lahat sila nasa loob ng bahay. Hindi automatic na kamag-anak to ni Rahab, maliligtas na to. Kung nasa labas ng bahay yon, hindi automatic na maliligtas. So, merong tungkulin na dapat gampanan si Rahab. Kailangan niyang tipunin, kailangan na pumasok sa ilalim ng proteksyon ng tanda ang lahat ng kanyang pamilya para lahat talaga sila maligtas. So, kailangan ni Rahab na kausapin yung kanyang buong pamilya, yung kanyang buong sambahayan. Kailangan niyang tipunin, kailangan niyang hikayatin na magtiwala din sila at manatiling nasa loob ng bahay, nasa loob ng may pulang panali. Yung tunay na pananampalataya, nagiging daan para yung iba, lalo na yung ating pong pamilya, magkaroon din ng pananampalatayang may kaligtasan. Ano yung nangyari po nang bumagsak yung Jericho? Sa Josue chapter 6, ganito yung nakasulat sa verse 22. At sinabi ni Josue sa dalawang lalaking naniktik sa lupain, pumasok kayo sa bahay ng upahang babae at ilabas niyo roon ang babae at ang lahat niyang ari-arian gaya ng inyong ipinangako sa kanya. Ang tinutukoy dito na upahang babae, si Rahab. Ganon din yung kanyang pamilya. Sa verse 23, kaya't ang mga binatang espiya ay pumasok at inilabas si Rahab, ang kanyang ama, ina, mga kapatid, at lahat ng kanyang ari-arian. Ang lahat niyang kamag-anak ay kanila ring inilabas at sila ay inilagay sa labas ng kampo ng Israel. So, inilabas si Rahab, inilabas ng lahat ng kanyang pamilya, inilagay sila sa may kampo ng Israel. Yung pananampalataya ni Rahab, hindi lamang nagligtas sa kanya. Yung faith ni Rahab, naging daan din po yun ng kaligtasan para sa kanyang ama, para sa kanyang ina, para sa kanyang mga kapatid at sa lahat ng kanyang mga kamag-anak. Pagtuturo po ito sa atin na kapag ang isang miyembro ng pamilya tunay na sumasampalataya sa Diyos, yung kanyang pananampalataya nagiging daan din or kaya nagiging tulay din upang yung iba pang miyembro ng pamilya madalig din sa Diyos. Si Rahab kumilos. Hiniling niya yung kaligtasan ng kanyang pamilya. At dapat makita natin ito, sumunod siya sa tagubilin. Tinipon niya sa loob ng bahay na may panaling pula yung kanyang buong pamilya. Ginawa ni Rahab yung kanyang bahagi at tungkulin para yung mga kamag-anak niya ay manampalataya din at maligtas. May faith sila kasi kung wala, hindi sila pumasok, hindi sila nanatili sa loob. Ginawa ni Rahab yung kanyang bahagi at kanyang tungkulin upang yung pamilya niya manampalataya din at maligtas. Ang pananampalataya ni Rahab nagtuturo sa atin na yung tunay na pananampalataya may sakripisyo. Tunay na pananampalataya may pagbabago ng panig. Iniiwan nito yung dating katapatan sa sanlibutan at lumilipat sa Diyos. At yung tunay na pananampalataya may impluwensya sa buong sambahayan. Ito ay umaabot sa iba, lalo na po sa loob ng tahanan, sa pamilya. Mga kapatid, ang kwento ni Rahab hindi lamang isang makasaysayang pangyayari sa lumang tipan. Ito po ay isang larawan ng ebanghelyo ng kaligtasan. Tayo rin po, tulad ni Rahab, dating mga dayuhan sa mga pangako ng Diyos. Tulad ni Rahab, mga makasalanan na walang maipagmamalaking kabutihan. At tulad ni Rahab, tayo po ay iniligtas, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. At ang tanda ng kaligtasan, hindi po yung pulang tali sa bintana. Ang tanda ng ating kaligtasan, dugo mismo ni Jesus. Dugo ng ating Panginoon na nabuhos para sa atin sa krus. Ang pagsasalarawan ng bahay na may dugo, ibig sabihin, taong nasa ilalim ng dugo ni Jesus ay
mga ligtas mula sa walang hanggang kaparusahan o kaya walang hanggang kamatayan. So, ang tanong po, nasaang panig tayo? Ikaw, nasaang panig ka? Nasa panig ka ba ng Jericho, mga natatakot sa Diyos, pero hindi lumipat ng panig? Natatakot at nanulumo ang puso sa Diyos, pero hindi naman nagtiwala sa Diyos. Or, nasa panig ka ba ng Diyos? Yung handang magsakripisyo. Yung handang manatiling tapat sa pagsunod sa Diyos. Yung handang akayin ang pamilya sa tunay na pananampalataya. Yun yung nasa panig ng Diyos. Kung nais po nating mapasa Diyos, kung nais nating magtamo ng kaligtasan, hindi lamang ng sariling kaligtasan, kundi kung maging daan din po ng tunay na pagkakaroon ng pananampalataya ng ating pamilya. Kung yan po yung nais natin, na tayo ay mapasa Diyos at ang pamilya natin, mga kamag-anak natin na mapasa Diyos, may paanyaya sa atin ang Biblia. Talikuran ang kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At katulad nga po ni Rahab, ang tunay na pananampalataya, may kalakip na halaga, may sakripisyo, may pagbabago ng panig, at merong impluwensya sa tahanan, sa sambahayan. Nawa po ang ating pananampalataya ay hindi manatili sa ating sarili lamang, kundi maging tulay din tayo ng pagkakaroon ng pananampalatayang nakapagliligtas para sa ating buong pamilya, para sa ating mga kakilala. Ang tunay na pananampalataya may kaakibat ng paninindigan. Ang tunay na pananampalataya may bunga ng katapatan sa Diyos. Ang katotohanan ng salita ng Diyos na sa atin po ay naipahayag ngayon, ito ay hindi para marinig lamang natin, kundi ito ay para ating paniwalaan, ating isabuhay, at sundin. Ang pananampalataya ni Rahab. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin.